Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 191, sino ang mas malakas? Sa loob ng isang mansyon sa Imperial City, may malakas at agresibong sigaw na kumalat sa kapaligiran. Sa sandaling iyon, sa gitna ng silid ay nakatayo ang isang matipunong lalaki. Tumingin siya sa karamihan ng mga tao sa kanyang harapan at sumigaw. Kayong lahat ay isang grupo ng mga bagay na walang kabuluhan. Nang marinig ng karamihan ng mga tao ang pag-insulto niya sa kanila, lumitaw ang mga pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isang malamig at matalim na chi ang lumabas sa kapaligiran at sumugod patungo sa matipunong lalaki. Talo. Sigaw ng matipunong lalaking iyon. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang blade. Energy. Isang ilusyonaryong talam ang lumitaw sa hangin. Boom. Natangay ang taong pinakamalapit sa matipunong lalaki at napuno ng madugong ambon ang hangin. Walang awa ang talam na iyon. Ang iba ay agad na sumugod patungo sa matipunong lalaki sa isang attack formation. Lahat sila ay mukhang malamig at walang awa. Hinubad nila ang kanilang mga espada at itinutok sa puso ng matapang na lalaki. Talo. Ang matipunong lalaki ay nakatayong matangkad at tuwid na parang bundok. Sa kapaligiran, lumitaw ang isang walang katulad na malakas na puwersa ng talam. Ang pinakanakakatakot na bagay ay nasa itaas ng matatag na lalaki, isang ilusyon na talam ang kumikislap. Ito ay walang tigil na sumisipsip ng enerhiya ng talam mula sa kapaligiran at handang atakihin ang sinumang lalapit. Ang kanyang buong katawan ay tila isang napakalakas na talam. Kahit sino sa kanyang paraan ay papatayin. Kaagad pagkatapos, ang buong pulutong ng mga tao ay napaatras. Sinubukan nilang sugurin ang matipunong lalaki, ngunit lahat sila ngayon ay nakahandusay sa sahig kahit na mas malayo sa kanya. Hindi nila magawang makalapit sa kanya. Walang katapusang umaagos ang dugo sa sahig sa ilalim nila. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang matatag na lalaki ay nakatayo sa parehong lokasyon. Sige. Sigaw ng isang boses mula sa likod ng karamihan. Tumingon ng mga tao at nakitang may dumating. Si Lin Fang iyon at nakangiti siya. Hindi inakala ni Lin Fang na sasanayin sila ni Badaw ng ganoong kalupitan habang wala siya roon. Ang kanyang mga pamamaraan ay mabagsik at malupit. Ang enerhiya ng talon sa paligid ng kanyang katawan ay matalim. Kinamumuhian ng mga taong ito si Badaw, ngunit syempre, ito ay dahil araw-araw niya silang pinapahirapan. Paanong hindi nila siya kinasusuklaman? Pinanood ni Badaw si Lin Fang na dumating. Ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit habang nakatitig kay Lin Fang, at sinabi niya. Nakalusot ka na sa ika-6 na layer ng Ling Chi. Nakarating ako sa ika-6 na layer ng Ling Chi kamakailan. Ngayon ay nasa parehong antas na ako sa iyo. Sabi ni Lin Fang habang tumatango. Ang mga disipulong ito ng Yunhai sect ay namangha. Nakapagtataka, ang kultibasyon ni Badaw at Lin Fang ay parehong nasa parehong antas, gaano kalakas. Noong mga araw sa Yunhai sect, naalala nila na si Lin Fang ay nakalusot sa pangalawang layer ng Ling Chi. Hindi pa lumipas ang isang taon, ngunit nakalusot na siya sa ika-6 na layer ng Ling Chi. Ang bilis ng kanyang cultivation ay nakakatakot. Para sa mga ordinaryong tao na may ordinaryong talento na nakalusot sa Ling Chi layer, kailangan ng hindi bababa sa 1 hanggang ilang taon upang makapasok sa susunod. Ang likas na talento ni Lin Fang ay napakapangit. Ngunit ang lakas ni Badaw ay hindi rin maarok at misteryoso. Tila kayang talunin ni Badaw ang mga tao sa ika-7 layer ng Ling Chi. Kahit na si Lin Fang ay nasa katulad na antas ng cultivation, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa lakas ni Badaw. Nakatitig si Badaw kay Lin Fang. Nakapagtataka, isang matalim na chi ang lumabas sa kanyang katawan at lumipat patungo kay Lin Fang. Medyo nagulat si Lin Fang ngunit pagkatapos ay ngumiti at nagsabi. Gusto mong subukan laban sa akin? Oo, sabi ni Badaw habang bahagyang tumango. Sinanay ni Badaw ang kasanayang Tyrant Ical Blade. Alam niya na siya ay naging mas malakas. Noon, walang sino man sa ika-6 na Ling Chi ang nang-ahas na lumaban sa kanya. Sa sandaling iyon, lalo siyang lumakas at kumbinsido na kaya niyang talunin ang sinumang magsasaka ng ika-7 layer ng Ling Chi. Sa makatuwid, nang makita niya na si Lin Fang ay nakalusot sa ika-6 na layer ng Ling Chi at ang lakas ng labanan na lumalabas mula sa kanyang katawan, parang gusto niyang ikumpara ang kanilang lakas. Sige, pwede tayong magpalit. Sagot ni Lin Fang habang nakangiti. Ang mga disipulo ng Yunhai sect ay natulala. Baka sa mga mata nila ang excitement sa ganyang laban. Sino kaya ang mananalo? Ang matatag at malakas na Badaw o ang henyo ng Yunhai sect, ang bagong patriarch, si Lin Fang. Si Badaw at Lin Fang ay nanatiling nakatingin sa isa't isa. Sa sandaling iyon, isang malakas na enerhiya ng talam ang kumalat sa kapaligiran. Ang talam ay talagang isang makapangyarihang sandata. Gustong-gusto ni Badaw ang mga talam at mayroon siyang espiritu ng talam. Ang malupit na talam na ibinigay ni Lin Fang sa kanya ay tunay na nakakatakot sa kanyang mga kamay. Ang enerhiya ng talam na kanyang pinakawalan ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol habang ito ay tinadtad sa hangin. Ang mga disipulo ng Yunhai sect ay nadama na ang kanilang mga katawan ay nilulunod sa walang katapusang karagatan ng enerhiya ng talam at sila ay puputulin anumang oras. Nakakatakot. Noong nakikipaglaban siya sa atin, itinatago niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang mga puso ng mga tao sa karamihan ay tumitibok. Tila hindi mananalo si Lin Fang laban kay Badaw. Ang enerhiya ng blade na iyon ay madaling pumatay ng isang cultivator ng ika-6 na layer ng Ling Chi. Ang isang pag-atake ng talam ay sapat na. Kahit na alam ng karamihan na si Lin Fang ay may napakataas na likas na talento, nag-alinlangan sila sa katotohanan kaya niyang labanan ang mga pag-atake ni Badaw. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na enerhiya ng labanan ang lumabas mula sa katawan ni Lin Fang, at sa isang kisap mata, ito ay nasa antas na maaring makipagkompetensya sa enerhiya ng talam ni Badaw.
Si Linfang ay matinding nakatitig kay Badaw. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng lakas ng labanan. Parang anumang oras ay aatake na siya. Isang hanging parang bagyo ang lumipad patungo kay Linfang na nagpagigil sa kanyang mga punit na damit. Siya ay nakatayo doon na parang isang hindi magagapi, hindi gumagalaw na bato. Gaano kalakas? Sa gitna ng puwersa ng talon ni Badaw, nakatayo lang doon si Linfang. Hindi man lang siya umaatras. Siya ay kasing lakas ni Badaw. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumilos si Badaw. Sa isang iglap, tumama sa sahigang enerhiya ng kanyang talon at isang malalim na bitak ang lumitaw na parang naputol ng talon. Ang talon ay ang sandata ng mga hari, banal na proteksyon at banal na pag-atake. Sabi ni Badaw. Matapos ipahayag ang kanyang opinyon tungkol sa mga blades, isang mas malakas na enerhiya ng blade ang kumalat sa hangin. Ang buong pulutong ay nagkaroon ng pakiramdam na sila ay suffocating sa ilalim ng presyon. Ang mga tunog ng pagsipol ay lalong tumitindi at nangyayari ng mas madalas. Naiintindihan ko kung bakit ang Tyrant Ical Blade ay isang skill ng D-level. Ang enerhiya ng talon na lumalabas sa kanyang katawan ay napakalakas. Isip ni Linfang. Sa sandaling iyon, ang buong katawan ni Badaw ay parang isang higanteng talon na katatapos lang nahugot. Boom! Isang hakbang pasulong si Linfang. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi nabawasan, at sa kabaligtaran, ito ay naging mas malakas. Parang dinaig nito ang langit at lupa. Ang espada ay sandata ng emperador. Kaya nitong tumagos kahit sa langit. Gumamit si Linfang ng katulad na paglalarawan sa Badaw. Ang puwersa ni Linfang ay kumalat sa kapaligiran na parang isang brutal na baha. Puwersa, lakas ng espada. Maaari nitong sirain at lipulin ang lahat ng bagay sa landas nito. Sa isang iglap, ang puwersa ng kanyang espada ay sumanib sa kanyang lakas sa pakikipaglaban at kumalat sa hangin. Ang mga tao ay namangha. Sa katunayan, maaaring gumamit ng Blade Force si Badaw, ngunit maaaring gumamit si Linfang ng Sword Force. Ang kanyang espada ay ginawa para sa pagkawasak. Hindi lamang ang puwersa ng espada ni Linfang ay napakalakas, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nakakatakot din. Ang enerhiya ng talon, pati na rin ang espada at lakas ng labanan, ay pumupuno sa kapaligiran, at bigla silang nagbanggaan sa isa't isa. May maliliit na ingay na kaluskos habang nagsasalpukan ng mga enerhiya. Nakakakilabot. Sa sandaling iyon, ang likod ng mga disipulo ng Yunhai sect ay natatakpan ng malamig na pawis. Si Badaw ay napakalakas, ngunit si Linfang ay hindi mas mahina. Hindi pa nga sila nagsisimulang mag-away at basang-basa na ng pawis ang mga tao sa karamihan. Sila ay hindi mapigilan na nanginginig at umaatras. Nakatitig pa rin sina Badaw at Linfang sa isa't isa. Tila isang mahabang panahon ang lumipas at isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Badaw. Sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang kanyang blade energy. Sa kabilang banda, ang enerhiya ng espada ni Linfang ay patuloy na umuusad. Biglang nagulat si Badaw at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig. Inaamin ko ang pagtatalo. Nang matapos siyang magsalita ay agad na nawala ang puwersa ng talon sa katawan niya. Nawala rin ang espada at lakas ng labanan ni Linfang. Matapos mawala ang lahat ng enerhiya, nagsimulang mag-relax ang mga tao at lahat sila ay huminga ng malalim. Ang kanilang mga puso ay tumibok lahat. Si Linfang ay nakakatakot at mas malakas pa kaysa kay Badaw. Hindi nakakagulat na naging patriarch siya ng Yunhai sect. Badaw, ngayon ang lakas ng iyong talon ay naging napakapangit. Maghintay hanggang magkaroon ka ng breakthrough sa Force Mastery. Sinabi ito ni Linfang habang nakangiti. Hindi nila sineseryoso ang laban na iyon, dahil sinusubukan lang nila ang isa't isa. Si Badaw ay malinaw na hindi kasing lakas ni Linfang. Nang marinig ni Badaw si Linfang, siya ay natigilan. Tinitigan niya siya at sinabi, nakalusot ka na sa susunod na Force Mastery. Kanina, mahinahong sagot ni Linfang. Napatulala si Badaw. Maaari nang gumamit si Linfang ng mga pag-atake ng enerhiya, nakakatakot na binata. Sa kabutihang palad, hindi pa siya hinamon ni Linfang sa prisoner arena. Kung hindi, hindi niya iingatan ang kanyang undefeated record. Badaw, pumunta ako rito para sabihin sa iyo na maghanda ka. Maaaring kailanganin nating maglakbay upang sumali sa digmaan anumang oras. Walang pakialam na sabi ni Linfang, at pagkatapos ay tumingin siya kaagad sa mga disipulo ng Yunhai sect. Pagkatapos ay sinabi niya, kayong mga lalaki ay dapat laging makinig kay Badaw at magsanay ng mabuti. Kung gagawin mo, ang iyong mga pagkakataon na mabuhay sa larangan ng digmaan ay magiging mas mahusay. Nang matapos magsalita si Linfang, tumalikod siya at umalis ng buong bilis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 172, Cold Sword. Sa Celestial Academy, nagkaroon ng matinding pananabik. Naglalakad ang mga tao sa lahat ng direksyon at nag-uusap na para bang tuwang-tuwa silang nag-uusap tungkol sa isang bagay. Hindi ko akalain na ang Imperial City ay magpapadala ng hukbo sa Duanren City. Hindi kaya napakalakas ng pag-atake ng Moyu Country kaya hindi na kayang labanan ng Duanren City. Sabi ng may mahinang boses sa Main Street ng Academy. Napabuntong hininga ang taong iyon. Isa ito sa mga estudyanteng militar ng akademya. Palagi niyang iginagalang si Liu Kanglan. Hindi niya akalain na sa mga araw na ito, hindi rin makakalaban si Liu Kanglan. Ganyan siguro ang sitwasyon. Kung hindi, palihim silang nagpadala ng mga estudyante ng ilang malalaking institusyon para mag-practice doon. Hindi sana sila nagdeklara ng state of war. Sa pagkakataong ito, ang Imperial City ay nagbigay ng utos na ipadala ang pinakatanyag na mga disipulo sa Duanren City pati na rin ang tunay na hukbo. Sagot ng kausap. Ang dalawang taong ito ay nagmamadaling naglalakad habang sila ay nagsasalita.
Ang dalawang estudyanteng ito ay naglalakad sa parehong direksyon gaya ng meremy pang grupo ng mga estudyante. Sa sandaling iyon, may mga taong nakasuot ng silver armor na nakasakay sa mga kabayo sa labas ng akademya. Sila ay tumingin marilag at malakas. Nasa harap ng mga taong ito ang mga estudyante ng Celestial Academy. Nakasakay din sila sa mga kabayo at ang iba ay nakasakay pa sa mabangis na hayop. Naghihintay silang umalis. Sa mga sandaling iyon, isang kabayong tumatakbo ang maririnig sa di kalayuan. Isang puting silweta ang tumitaw at mabilis na tumatakbo patungo sa locus yung iyon. Puting damit, puting kabayo. Wen Aozu. Nang makita ng karamihan ng mukha na kasing ganda ng sinumang babae, ang mga tao ay natigilan. Si Wen Aozu ay aalis na rin kasama nila. Mabagal. Ang puting kabayo ay umungol habang ito ay bumagal at si Wen Aozu ay sumulyap sa mga tao habang nakangiti. Kaagad pagkatapos, dumating siya sa gitna ng mga estudyanteng militar na dahan-daang humiwalay at gumawa ng landas para sa kanya upang manguna. Sa tabi nila, ang pinuno ng tropa ng hukbo ay sumulyap kay Wen Aozu sa malamig at hiwalay na paraan at nagtanong. Wen Aozu, bakit mo gustong pumunta sa ganoong lugar? Luoyu, kung maaari kang pumunta, bakit hindi ako makakapunta? Tanong ni Wen Aozu habang nakangiti. Ang kanyang magagandang mata ay mukhang kaakit-akit. Napaungol si Luoyu at hindi na muling tumingin kay Wen Aozu. Ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa opisyal ng mga tropang nakabaluti ng pilak at sinabi. Dumating na ang oras para umalis tayo. Tara na, sige. Walang pakialam na sabi ng opisyal habang tumatango. Maghandang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, muling kumalat sa hangin ang ingay ng pagtakbo. Sa loob ng akademya, isang grupo ng mga nakabaluti na kabayo ang mabilis na tumatakbo habang may ulap ng alikabok sa likuran nila. Ang nasa pinakaharap ay isang napakagwapong binata. Mukha siyang maharlika at makapangyarihan. Tumakbo, siya roon sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang kanyang kabayo, nakakagulat, ay isang dragon colt horse, isang kabayo na may napakataas na kalidad. Sa kaliwat kanan ng binata, may iisang tao sa magkabilang gilid. Ang isa sa kanila ay isang batang babae na nakasuot ng magandang belo sa kanyang mukha. Siya ay tumingin banal at dalisay, tulad ng isang celestial na nilalang. Sa kabilang side niya ay isang magandang babae. Mukha siyang heroic at masigla. Ngunit maraming tao ang namangha nang makita nila ang binata na nakasakay sa dragon colt horse. Si Lin Feng iyon. Sa mga araw na ito, sa Celestial Academy, bihira ang mga taong hindi nakakaalam ng kanyang pangalan. Kamangha-mangha ang pagpapakita niya sa sandaling iyon. Pupunta rin si Lin Feng sa Duanren City. Siya ay personal na pupunta sa larangan ng digmaan. Tsaka may dalawang magagandang babae na nakasunod sa kanya. Dumating ka na, sabi ni Wen Aozu habang nakangiti kay Lin Feng. Tumanggo si Lin Feng kay Wen Aozu. Siyempre dumating na siya, aalis na rin siya. Sa sandaling iyon, ang marangal na lalaking militar, si Luoyu, ay tumingin kay Lin Feng at sinabi sa mahinang boses. Lin Feng. Tumingin si Lin Feng kay Luoyu na nagtataka kung sino siya. Hindi niya siya kilala. Ano ang problema? Tanong ni Lin Feng. Wala. Sabi ni Luoyu habang umiiling. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Natalo mo si Heimo dahil lang sa swerte mo. Sana, sa larangan ng digmaan, manatili kang ganoon kaswerte dahil hindi ito isang lugar kung saan maaari kang makipaglaro sa paligid. Nang matapos siyang magsalita, lumingon si Luoyu, hindi na muling tumingin kay Lin Feng at nagsimulang gumalaw. Swerte. Si Lin Feng ay natulala. Tinalo niya si Heimo dahil swerte siya. Tumawa si Lin Feng at sinigawan si Luoyu. Para sa iyo, malaking kahihiyan kung hindi ka nakabalik ng buhay. Nang marinig ni Luoyu si Lin Feng, pinahinto niya ang kanyang kabayo. Naglabas siya ng malamig na enerhiya mula sa kanyang katawan na lumipat patungo kay Lin Feng. Kasabay nito, tumalikod siya at tumakbo ng buong bilis patungo kay Lin Feng habang sumusuntok kay Lin Feng na nagbuga ng malakas na ingay ng sipol habang tumutusok ito sa hangin. Boom! Napaungol ang kabayo ni Lin Feng at lumipad sa ere si Lin Feng bago lumapag sa lupa. May dugo sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos ay sinipa niya ang dragon colt horse na agad na bumagsak sa lupa habang walang humpay na. Humahagulgol dahilan upang siya ay bumaba. Mula sa sandaling magsalita si Lin Feng at matapos ang pag-ataking iyon, maikling sandali lang ang lumipas. Ang pag-atake ni Luoyu ay parang bagyo, mabilis at perpekto. Habang nakatingin kay Lin Feng, malamig na tumawa si Luoyu at sinabi. Akala mo ba ako ay katulad ni Hei mo at kaya mong kumilos ng walang pakundangan sa harap ko? Ang mga tao ay namangha at namangha sa ginawa ni Luoyu. Napakalakas niya. Kahit na si Lin Feng ay napakahusay at kayang talunin si Hei mo, ang pagkakaiba kay Luoyu ay napakalaki. Si Luoyu ay ang ikapitong ranggo na estudyante ng Celestial Academy. Magkaiba talaga sila ni Heimo. Hindi, kinailangan ni Luoyu na gumamit ng espesyal na kasanayan para magkaroon ng lakas ng ikapitong layer ng chi. Sa sandaling iyon, nakita ng karamihan si Lin Feng na nakatayo na may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nakatayo siya ng tuwid at may kuminang sa kanyang katawan. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang espada na kumikinang na may kulay pilak na puting liwanag. Ito ay tumingin lubhang matalim. Sumisipsip ito ng sword energy na parang buhay. Isang hindi kapanipaniwalang dami ng enerhiya ng labanan ang kumalat sa kapaligiran mula sa katawan ni Lin Feng. Ito ay lubhang matalas at malakas. Agad na natakot ang lahat. Bukod, sa loob ng lakas ng labanang iyon, mayroong sword chi. Ang mga tao ay natigilan at nakatingin kay Lin Feng sa kakaibang paraan. Nakakagulat na gustong lumaban ni Lin Feng. Nakasimangot si Luoyu habang nakatingin kay Lin Feng. Nagulat siya. Nakita lang niya na mabagal na naglalakad si Lin Feng.
Sa isang kisap mata, ang lakas ng labanan at pati na rin ang espada na si Chi ay agad na lumabas at tumusok sa hangin sa buong bilis na dumiretso patungo kay Luoyu. Sa sandaling iyon, kumalat sa hangin ang isang malakas na huni. Naramdaman ng kabayo ni Luoyu ang lakas at natakot, agad itong bumagsak sa lupa at nagsimulang gumapang. Ang katawan ni Luoyu ay itinapon sa lupa. Ikaw na duwag na hayop. Malamig na sigaw ni Luoyu, agad siyang umatake na parang baliw. Napaungol ang kanyang kabayo at kaagad pagkatapos, kumirat ang puso nito, hindi na ito gumagalaw. Kaagad pagkatapos, itinaas ni Luoyu ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang. Isang napakalamig na ekspresyon, ang makikita sa kanyang mga mata. Nang walang sinasabi, naglakad si Lin Fang patungo kay Luoyu at nang makarating siya sa harapan niya saka itinaas ang kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo. Isang napakalakas na kombinasyon ng lakas ng labanan, enerhiya ng espada at nakamamatay na enerhiya ang pumuno sa hangin. Ang mga pusong mga tao sa karamihan ay tumitibok. Tila naging mas malakas si Lin Fang kumpara noong lumaban siya kay Heimo, na mas malakas. Si Lin Fang ay hindi pa nakakapit sa kanyang espada ngunit ang lakas ng espada ay sapat na upang pabilisin ang tibok ng puso ng mga tao sa karamihan. Bawat kilos ni Lin Fang ay sapat na para mamangha sila. Nagsalita si Lin Fang ng isang salita at ibinaba ang kanyang espada patungo kay Luoyu. Tila anumang oras ay aabot ang espadang iyon sa katawan ni Luoyu. Ang nakamamatay na mga alon ng Chi ay lumiligid sa hangin na parang isang itim na ulap. Si Luoyu ay mukhang puro, isang nakakatakot na Chi ang lumabas sa kanyang katawan. Nang makita niya ang espada ni Lin Fang na papalapit sa kanya, itinaas ni Luoyu ang kanyang mga kamay kung saan lumitaw ang isang maliwanag at nagniningning na puting liwanag. Isang nakakatakot na lakas ang damaloy mula sa kanyang mga kamay. Isang natatanging tunog ng pag-crack ang kumalat sa hangin. Ang maliwanag na puting liwanag ay nawasak sa ilalim ng espada ni Lin Fang. Ang pilak na nakamamatay na espada ay agad na nagpatuloy sa paggalaw patungo kay Luoyu. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Luoyu. Napatulala siya. Mabigat siyang humakbang sa lupa at itinaas ang dalawang kamay. Mabilis siyang napatras. Sinalo ng espadang iyon ang kanyang mukha na nag-iwan ng sinulid ng dugo sa kanyang mukha. Halos maputol na siya ng espadang iyon sa dalawa. Ngunit si Luoyu ay walang oras upang huminga, nakita na lamang niya si Lin Fang na kumurap at muling lumapit sa kanya. Muling sumugod ang nakakamatay na espadang iyon sa kanya. Si Lin Fang at ang kanyang espada ay pareho, walang ekspresyon at malamig. Nakaramdam ito ng matinding takot sa puso ni Luoyu, ang walang kapantay na martial god unang yugto. Kabanata 173, Duwag na aso. Gumalaw na naman siya. Hindi nang ahas si Luoyu na lumapit sa espada ni Lin Fang. Ang espada ay may parehong labanan at nakamamatay na enerhiya na nagsasama-sama. Sa bawat pagkakataon, ang mga pag-atake ni Lin Fang ay puno ng tila walang katapusang kapangyarihan. Mabubutas si Luoyu kung lalapit siya sa espada ni Lin Fang. Napuno ng pagsisisi ang kanyang puso. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Lin Fang. Nakalusot si Luoyu sa ikapitong Ling Chi layer, kung gusto niyang atakihin ang isang tao, ginawa niya ito nang hindi iniisip ang kanilang paghihiganti. Boom! Tinusok ni Lin Fang ang kapaligiran sa hindi kapanipaniwalang bilis. Isang napakalakas at marahas na hangin ang lumabas. Isang kabayo sa di kalayuan ang napaungol at nakakapagtakang nasalo ng hangin at pinagputol-putol habang ang taong itinapon patalim. Huminga siya ng malalim ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita, natatakot siyang atakihin siya ni Lin Fang kapag ginawa niya iyon. Nakita ng taong iyon ng sarili niyang mga mata ang nangyari kina Luoyu at Lin Fang. Inatake ni Luoyu si Lin Fang habang napaka-agresibo sa kanya ngunit hindi nag-abala si Lin Fang na mag-aksaya ng anumang salita sa kanya. Agad siyang nagsimulang magsalita gamit ang kanyang espada at sa sandaling iyon, nasa kritikal na sitwasyon si Luoyu. Talagang papatayin siya ni Lin Fang. Kapag nakikita iyon, paano kusang looban ng isang tao si Lin Fang? Wala silang death wishes. Ang nakamamatay na espada ni Lin Fang ay mabilis na tumusok sa hangin. Ang lakas ng labanan na lumalabas mula sa kanyang katawan ay nagiging mas malakas sa bawat lumilipis na sandali. Mukha siyang malamig at walang ekspresyon habang ginagawa ang kanyang mga atake ng espada. Si Luoyu ay walang kahit isang pagkakataon na bumangon laban sa kanya. Sa sandaling iyon, si Luoyu ay mukhang sobrang putla. Siya ay nakakagulat na struggling upang panatilihin ang kanyang buhay at higit pa rito, sa harap ng napakaraming tao. Galit na sigaw ni Luoyu. Ang kanyang mga damit ay lumilipad pa rin sa hangin. Mukha siyang galit na galit at malamig sa yelo. Ano ba ang ginagawa mo? Malamig na tanong ni Lin Fang nang marinig niyang sumigaw si Luoyu. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghampas gamit ang kanyang espada. Lahat ng enerhiya sa loob ng atmosfera ay biglang nawala. Nagulat si Luoyu, ngunit biglang naging masaya. Pagkatapos ay naglabas siya ng napakalakas na enerhiya kasama ang kanyang espiritu na lumitaw sa kanyang likuran. Gayunpaman sa sandaling iyon, nagkaroon ng masamang premonition si Luoyu na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Wala ng puwersa ng espada ngunit tila mas mapanganib pa ang espadang iyon kaysa dati. Ang lakas ng labanan mula sa mga sandali ay nawala na rin. Mabilis na umatras si Luoyu ng buong bilis. Crush! Halos hindi pa naiwasan ni Luoyu ang espada ngunit tinamaan siya ng enerhiya. Punit-punit ang damit ni Luoyu at may damaloy na dugo mula sa kanyang dibdib at sugat sa kanyang lalamunan. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Ang mga tao ay namangha. Anong matalas na espada, nakakatakot at malakas na lakas. Ibinaba ni Luoyu ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang sariling dibdib. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang ulo at muling tumingin kay Lin Fang. Nag-aalabang apoy ng galit sa kanyang mga mata.
Gayunpaman, mukhang malamig si Lin Fang gaya ng dati. Itinaas niya muli ang kanyang espada habang nagsasalita. Papatayin kita ng personal. Nagulat si Luyu, tumalikod siya at nagsimulang umatras ng buong bilis. Wala na siyang ganang makipaglaban kay Lin Fang. Malamig na tumawa si Lin Fang. Siya ay sumulong at ginamit ang kanyang espada upang muling hamampas kay Luyu. Nang maramdaman ni Luyu ang nakamamatay na enerhiya na papalapit mula sa likuran, nagngangalit siya. Sa kabila ng katotohanan siya ay nakakabaliw na nanginginig, nagpatuloy siya sa pagtakbo palayo na parang baliw. Napakawalanji at duwag na aso, na tumakbo pagkatapos magsalita na yabang. Hindi itinuloy ni Lin Fang ang paghabol sa kanya. Habang hawak ang kanyang espada kay Luyu, sumigaw siya. Hindi ko akalain na may kukumpara ka kay Heimo, sa paningin ko, hindi ka man lang makalapit kay Heimo. Ipagdasal mo na huwag mag-cross ang landas natin. Nang marinig ni Luyu ang mga salita ni Lin Fang, ang kanyang mga sugat ay nagsimulang magdugo ng husto. Habang ang kanyang puso ay tumibok sa galit at takot sa parehong oras. Parang medyo malala na ang estado ng mga sugat niya pero hindi siya naglakas loob na huminto sa pagtakbo. Nagpatuloy siya sa pagtakbo na parang baliw sa malayo. Nang mawala ang silwete ni Luyu, ang mga mata ng karamihan ay napanta kay Lin Fang. Sila ay namangha. Noong araw na iyon, nang lumaban si Lin Fang laban kay Heimo, hindi nakita ng karamihan na muntik nang mapatay ni Lin Fang si Heimo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, malinaw na nakita nila na si Luyu, na mas makapangyarihan at mayabang, ay nagpa siya na saktan si Lin Fang at kaagad pagkatapos siyang saktan. Hindi nagpatuloy si Lin Fang sa kanyang mga salita at sa halip ay ginamit ang kanyang espada at ang resulta ay si Luyu, na itinuturing ang kanyang sarili na mas mataas kay Lin Fang, ay tumakas na parang duwag. 2 buwan matapos talunin si Heimo, natalo ni Lin Fang ang isang military student ng ika-7 Ling Chi layer. Ang likas na talento ni Lin Fang ay napakapangit. Itinakip ni Lin Fang ang kanyang espada at agad na bumalik sa kanyang bisiro na kabayong dragon. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang pakialam. Tara na, ang mga tropang ito ng hukbo ay tumanggo sa utos at kaagad pagkatapos, ang lahat ay nagsimulang tumakbo ng buong bilis at nawala sa paningin ng karamihan. Ngunit ang nakakabaliw na laban ng iyon mula sa nakaraan ay nasa isip pa rin nila. Ang lugar sa labas ng hilagang gate ng Imperial City ay tiwangwang. Ang lupa ay napuno ng madilaw na putik na walang anumang damo. Ang hilagang gate ng lungsod ay hindi isang normal na gate. Hindi ito madadaanan ng mga tao ayon sa gusto nila. Sa panahon ng kapayapaan, tanging ang mga nakatanggap ng utos ng militar ang maaaring dumaan sa tarangkahang iyon. Sa walang tao at tiwangwang na lugar na iyon, maraming mga tolda. Itinayo sila ng mga tropang militar. Ang lugar ay hindi kapanipaniwalang malawak. Mayroong isang pulutong ng mga tao na nagtipon sa labas ng mga tolda, mga 100 metro ang layo. Kabilang sa kanila ang mga marangal na cultivator, mga tropang militar at ilang mga tropang militar na nakasuot ng pilak na baluti. Ang lahat ng marangal na cultivator na ito ay kabilang sa Holy Courtyard ng Zuyu. Sila ay patungo sa digmaan upang makakuha sila ng kaalaman at karanasan sa labanan. Mas magiging maganda ang kanilang kinabukasan kung makakamit nila ang mga merito ng militar. Siyempre, maraming tao ang nagpupunta doon upang makakuha ng karanasan sa labanan at upang maging mas malakas sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Yung tipong parehong mainit ang ulo at matapang. Feral. Sa di kalayuan ay naririnig na nila ang takbo ng mga kabayo. Nanging lupa. Ang mga tao sa pulutong sa labas ng mga tolda ay malinaw na naramdaman ang pagyanig ng lupa. Ilang sandali pa, nakita na nila ang isang malaking grupo ng mga tao na papunta sa kanila. Dumating na sila. Ang mga tao sa labas ng mga tolda ay nakatingin sa mga bagong dating na may matalim na ekspresyon sa kanilang mga mata. Kasabay nito, sa gitna ng karamihan sa labas ng mga tolda, isang binata na nakaupo sa upuan ng general ang tumayo at pumunta upang salubungin ang mga bagong dating. May mainit na ngiti sa kanyang mukha. Bumaba ang mga bagong dating sa kanilang mga kabayo nang makita nila ang binata na papunta sa kanila para salubungin sila. Lumuhad silang lahat at sumigaw. Kamahalan. Maraming paghihirap ang pinagdaanan mo para dito. Sabi ng binata sa mga taong ito habang nakangiti at tumatango. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay bilang kilos na maaari na silang tumayo. Natakot silang lahat. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Kahit na isang prinsipe ang kanyang kataas-tasan, hindi naman siya mayabang at napakadaling pakisamahan. Napakagalang din niya sa mga ordinaryong tropang militar na ito. Iyong kamahalan. Napakalakas na sabi ng isa sa mga miyembro ng Celestial Academy. Tumiti si Duan Wuya sa mga tao at sinabi, lahat, maswerte ako na naparito kayo para makipaglaban sa akin. Ito ay talagang isang stroke ng swerte. Huwag mong banggitin, kamahalan. Halika, maupo tayo. Ibibigay ko ang mga tagubilin sa tropa at pagkatapos ay maaari na tayong pumunta. Magalang si Duan Wuya habang ipinakita niya sa lahat kung saan sila maaaring maupo. Ang bawat tao ay may naka-attribute na sitting area. Ang mga tao ng Celestial Academy ay maaaring umupo sa kanan. Napakaraming upuan ang nakalatag para sa kanila. Umupo ang mga tao sa Celestial Academy. Sa pagkakataong iyon, maraming tao ang nakatitig sa kanila na ikinagulat. Sa tapat nila ay ang mga tao mula sa Holy Courtyard ng Zuyu. Sa sandaling iyon, nakatingin din si Lin Fang sa mga tao mula sa Holy Courtyard ng Zuyu. Nang mapansin niyang maraming nakatingin sa kanya, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Sina Duan Han, Liu Tianchen, Lin Chen. Makikilala niya ang maraming tao sa kanila. Ang mga apprentice ng militar ng Celestial Academy ay hindi lamang ang mga taong gustong pumunta sa digmaan. Mayroon ding ilang marangal na magsasaka, gayon din ang ilang ordinaryong magsasaka na gustong pumunta sa
digmaan upang mapahusay ang kanilang landas ng paglilinang. Ito ay magbibigay daan sa kanila na magkaroon ng isang opisyal na karera at mabilis na umangat sa mundo. Umaasa sa kanilang lakas at pagsisikap, makakauwi sila bilang mga matagumpay na bayani. Ngunit malinaw na naramdaman ni Lin Feng na may nakatitig sa kanya ng mas matalas na titig. Ito ay hindi isang ordinaryong tao mula sa karamihan, ito ay ang kanilang pinuno. Nakaupo siya sa tabi ni Duan Wuya. Duan Tianlang, nang makita ni Lin Feng na ang kanilang pinuno na si Duan Tianlang, ay ang nakatitig sa kanya ng punyal, siya ay namangha. Si Duan Tianlang, bukod sa pagiging miyembro ng Duan Clan, siya rin ngayon ang Commander-in-Chief ng bansa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 174, ang War Drums. Unti-unting dumating ang mga opisyal at sundalo sa drill ground ng militar sa kanilang mga pormasayon. Walang anumang kaguluhan, sa pinakamalitas. Tanging ang tunog lamang ng kanilang magkasabay na marcha at ng mga ingay mula sa kanilang baluti ang maririnig. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Lin Feng nang makita niya ang mga opisyal at sundalo sa loob ng military drill ground. Tumingin siya sa abot ng kanyang paningin at nakita niyang may tatlong malalaking grupo ng mga sundalo na unti-unting naging tatlong malalaking pormasayon na hugis parisukat. Walang nikititing na gulo. Nakakasilaw ang liwanag mula sa araw na tumatama sa kanilang baluti. May tatlong magkakaibang kulay na nagniningning sa buong formation. Ang baluti ng mga sundalong ito ay tatlong magkakaibang kulay. Tanso, pilak at ginto. Ang mga sundalong nakabaluti ng ginto ay ang pinakamataas na ranggo habang ang mga sundalong nakabaluti na tanso ay ang pinakamababang ranggo. Malinaw iyon sa isang sulyap lang. Ang baluti ni Duan Tianlang ay napakaitim. Mukha siyang lumalamon ng mga kaluluwa. Ang kanyang kasuotan ay puno ng walang katapusang lamig at pagtitipid. Nakakatakot at maharlika ang itsura niya. Klang, klang klang. Sunod-sunod na tumaas at bumagsak ang mga tunog ng pagmamartse ng mga sundalo. Isang hanay ng mga bronze-armored na sundalo ang nagtaas ng kanilang mga drum ng pandigma at naglakad pasulong. Ang mga tambol ng digmaan ay napakabigat na ang apat na tansong nakabaluti na sundalo ay kinakailangang magbuhat ng isang tambol. Boom! Isang malalim na tunog ang kumalat sa kapaligiran. Itinaas ng front row ng bronze-armored soldiers ang war drums at lumipat patungo sa ibang mga sundalo. At gayon din ang ginawa ng ikalawang hanay ng mga bronze-armored na sundalo. Nang tumama ang mga tambol sa sahig gayon paman mayroong isang malaking kalabog na sinundan ng bahagyang pagyanig. Sa kabuuan, mayroong 5 hanay at bawat isa sa kanila ay may 9 na drum ng digmaan. Ano yan? Nagulat si Lin Feng. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nitong mga bronze-armored soldiers sa mga war drums. Gayunpaman, ang ibang mga tao ay walang pakialam na nanunood sa eksena na parabang ito ay ganap na normal. Bakas din ang excitement sa kanilang lahat. Ngayon, ang mga estudyante ng dalawang malalaking institusyon gayon din ng iba pang mga mag-aaral na magsasaka ay nakisa sa amin sa digmaang ito. Tinalo namin ang mga tambol na ito para sa lahat ng mga mag-aaral. Besides, may isa pa akong gustong i-announce ngayon, sasama sa amin si Duan Tianlang bilang Chief Commander. Ang aking kapatid na babae, si Duan Xinye, ay sasali bilang Vice Chief Commander. Siya ay naruroon din sa larangan ng digmaan. Ngayon, ito ay para sa lahat ng mga taong ito na pinalo namin ang mga tambol. Bukod pa rito, ang mga taong makakagawang mas maraming drum beats kaysa sa iba ay maaaring maging tagapagtanggol ni Prinsesa Duan Xinye, sabi ni Duan Wuya. Kagad pagkatapos, mula sa gitna ng mga tropa, isang magandang silweta ang lumitaw. Kahit na nakasuot siya ng baluti, makikita ang kanyang magandang figure. Iyon ay ang imperial na prinsesa na si Duan Xinye. Nagulat ang karamihan. Ang prinsesa na si Duan Xinye ay gumaganap bilang Vice Chief Commander. Ano ang dahilan kung bakit siya napunta sa labanang ito? Ano man ang dahilan kung bakit naging ganito ang mga bagay, nasa sabik ang mga kabataang ito. Ang mga makakagawa ng pinakamaraming drum beats ay maaaring maging personal guard ng prinsesa na nangangahulugan na sila ay patuloy na sasamahan siya. Bihira talaga ang mga ganitong pagkakataon. Tila naguguluhan si Lin Feng. Si Duan Tianlang ang Chief Commander. Hindi naintindihan ni Lin Feng kung ano ang ugnayan ni Duan Wuya at Duan Tianlang. At saka, si Duan Xin. Kaya ang Vice Chief Commander, ano ang ibig sabihin nito? Timang tao, sino ang mauna? Sigaw ni Duan Tianlang. Kaagad pagkatapos, ang mga silhouette ay kumikislap at agad na dumating sa harap ng mga drum ng digmaan habang sinasabi. Handa akong magsimula muna. Sa isang kisap mata, napakaraming tao sa harap ng mga tambol ng digmaan. Sabay-sabay na lumipat ang 5 tao. Naglabas sila ng hindi kapani-paniwalang dami ng napakalamig na chi. Boom! May brutal na sumuntok sa war drum na nagbuga ng kaunting hagong ng tunog ngunit hindi ito naglalabas ng tunog ng drum beat. Bukod dito, may ilang enerhiyang tumalbog mula dito at naaninag pabalik sa inatake na nagpa-atras sa kanila. Sa sandaling iyon, ang taong iyon ay mukhang labis na nahihiya at napayuko sila at bumalik sa kanilang upuan. Hindi na nila nagawang magpatugtog ng drums. Ang pangalawang tao ay mukhang kahanga-hanga at maringot. Sa isang nakakabaliw na lakas, sinuntok niya ang isang tambol na nagbubuga ng hagong na tunog at pagkatapos ay isang mahinang pumutok. Mukhang excited na excited ang taong iyon. Walang tigil, diretso siyang lumipat sa isa pang drum at sinuntok ito. Muli itong gumawa ng kaluskos na pumupuno sa mga tao ng sigasig. Ang paggawa ng mga tambol ng digmaan ay naglalabas ng anumang tunog ay napakahirap. Ang paggawa ng mga tambol na naglalabas ng kahit na mga tunog ng pag-crack ay maaaring mapabuti ang moral ng mga sundalo. Tanging ang mga may mataas na katayuan tulad ng mga opisyal ang makakatalo sa mga tambol ng digmaan.
Ang mga makakagawa ng pinakamaraming kumpas ng tambol ay sasambahin ng mga opisyal at sundalo. Ngunit ang taong iyon ay hindi nagawang magpalabas ng tunog sa ikatlong tambol ng digmaan. Biglang nawala ng gana at nanlumo ang lalaki. Pagkatapos nito, nagawa ng ikatlong tao na gumawa ng tatlong tambol na naglalabas ng tunog. Ang pang-apat na tao ay nakapagpalabas ng tunog ng dalawang tambol at ang ikalimang tao ay nakapagpapalabas lamang ng tatlong tambol. Pagkatapos ay bumalik na sila sa kani-kanilang upuan. Ibinalik ng mga bronze-armored na sundalo ang mga tambol ng digmaan sa ayos. Gaya ng dati, may 5 hanay ng mga sundalo na may tig-siyam na tambol ng digmaan hilera. Si Lin Fang ay mukhang nag-iisip at masidhing nakatingin sa mga drum ng digmaan. Siya ay nagkaroon ng impresyon na ang mga tambol ng digmaan ay sumunod sa isang regular na pattern. Sa madaling salita, nagkaroon siya ng impresyon na tumutugma sila sa antas ng paglilinang ng isang tao. Halimbawa, ang isang tao sa pangalawang layer ng Ling Chi ay maaaring magpatugtog ng 2 drum, ang isa sa ikatlo ay maaaring magpatugtog ng 3 drum. Sa ika-9 na layer ng Ling Chi, siyempre, hindi rin ito ganap na tuntunin. Ilang sandali ang nakalipas, ang isang tao sa ikatlong layer ng Ling Chi ay nakagawa lamang ng 2 drums habang ang una ay nasa unang layer ng Ling Chi lamang at hindi nakagawa ng anumang drum na naglalabas ng tunog. Susunod, sabi ni Duan Wuya habang nakangiti sa karamihan. Pupunta ako, sabi ni Yuan Shan na nakaupo sa tabi ni Lin Fang habang nakatayo at papunta sa war drums. Yuan Shan, kuya, pupunta rin ako, sabi ni Duan Fang kasunod ni Yuan Shan. Ilang sandali pa, 5 tao ang nagtipon sa paligid ng drum. Sa 5 taong ito, ang pinakamalakas ay nakalusot sa ika-4 na layer ng Ling Chi. Nagawa nilang magpatugtog ng 4 na drums at saka naglakad palayo habang nakangiti. Si Yuan Shan ay nasa pangatlong Ling Chi layer at nagawang magpatugtog ng 3 drums. Bukod dito, nagawa ni Duan Fang na sorpresahin ang lahat. Nakalusot na siya sa ikalawang layer ng Ling Chi ngunit nagawa rin niyang magpatugtog ng 3 drum. Maraming mga tao ang nagsimulang tumingin sa kanya ng mga bagong mata. Maraming tao ang sumubok, ngunit ang pinakamahusay na tao ay makakagawa lamang ng 4 na tambol na matalo. Sa sandaling iyon, isang silhouette ang tumayo at sinabi sa mga estudyante ng Celestial Academy. Ako si Tu Fu ng Holy Courtyard ng Zuyu. Sinong sasama sa akin? Tu Fu. Nang makita ni Lin Fang ang malaking lalaki na iyon, siya ay namangha. Dati silang kapwa-alagad ng sekta. Si Tu Fu ay dating mula sa Yunhai Sect. Ngayon, siya ay isang estudyante sa Holy Courtyard ng Zuyu. Biglang nagka-interes ang mga tao. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay nagsimulang pukawin ng mga estudyante ng Celestial Academy. Mayroon lang bang mga duwag sa Celestial Academy? Sabi ni Tu Fu nang makitang walang sumasagot sa kanya. Hindi niya napigil ang tumawa. Hindi lamang ikaw ay isang walang hiyang turncoat ngunit naglakas loob ka ring magsalita ng mga bagay na walang kaparlakan. Malamig na sabi ni Lin Fang na ikinagulat ni Tu Fu na agad namang tumingin sa kanya. Ang mga nanalo ay maaaring magkaroon ng masaganang buhay habang ang mga natalo ay mamamatay lamang. Ang mahina ay biktima ng malakas. Iyan ang pangunahing tuntunin sa landas ng paglilinang. Nang lipulin ni Duan Tian lang ang Yunhai Sect, syempre sinundan ko siya. Common sense lang yan. Malamig na sigaw ni Tu Fu. Pagkatapos, habang nakatitig kay Lin Fang, idinagdag niya. Lin Fang, kung gusto mong sumali sa Holy Courtyard, maaari kang pumunta at magmakaawa kay Duan Tian lang, baka sakaling siya na ang bahala sa iyo. Oh, naging duwag ka na ngayon na ang debosyon sa katwiran ay talagang nagbibigay inspirasyon sa pagpipitagan. Malamig na sabi ni Lin Fang habang nakatingin kay Tu Fu. Pagkatapos ay lumingon siya, tumingin sa isang taong nakasuot ng tansong maskara at sinabi, pumunta ka, sige. Sagot ng taong nakasuot ng tansong maskara habang bahagyang tumango. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tu Fu at sinabi, darating ako. Nang matapos siyang magsalita, agad na lumitaw ang kanyang silhouette sa harap ng mga war drums. Malungkot ang ekspresyon ng mukha Fu. Pagkatapos ay mabilis siyang dumating sa tabi ng mga tambol ng digmaan at nagsabi, sino ang magsisimula? Maaari mong simulan ng, walang pakialam na sabi ng taong nakasuot ng bronze mask. Bahagyang tumango si Tu Fu, nagsimulang gumalaw ang kanyang silhouette at agad na sumulong. Boom! Isang drum beat ang kumalat sa hangin na tumutunog sa mga tainga ng mga tao. Ang tambol ng digmaan ay nabasag sa mga piraso. Walang humpay na gumagalaw si Tu Fu, nakakabaliw na sumusuntok sa mga tambol ng digmaan. Ang pangalawa at pangatlong drum ng digmaan ay agad na dinurog na naglalabas ng mga tunog ng pagsabog sa hangin. Gumamit si Tu Fu ng isang hininga para gawin iyon. Malakas na sigaw niya at nagpatuloy sa pagsuntok. Nadurog ang ika-4 na tambol ng digmaan. Bitak. Ang kay Tu Fu ay marahas na umaapak sa lupa habang sinusuntok niya ang mga tambol. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang beat mula sa ika-5 tambol ng digmaan, na walang sino man ang nagawang gawin hanggang sa sandaling iyon. Pagkatapos, parang si Tu Fu ay may labis na lakas na lumipat patungo sa ika-6 na drum ng digmaan. Krr, krr. Ang ika-6 na drum ng digmaan ay walang tigil na nanginginig ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang lakas ay tumalbog sa drum ng digmaan at hinay pa ng katawan ni Tu Fu ng 100 metro pa atras. Ngunit mayroon ng kaunting bitak sa drum ng digmaan. Ika-5 Ling Chi layer at muntik nang magpalabas ng bitang pang-6. Karapat-dapat natawid ang dating disipulo ng Yunhai Sect. Sayang naman na siya ay isang walang hiyang turncoat. Sabi ni Lin Fang sa mahinang boses nang makita niya ang crack na lumitaw sa ika-6 na drum ng digmaan. Ang isang cultivator ng ika-5 layer ng Ling Chi ay wala sa mga mata ni Lin Fang. Tuturuan siya ni Ba daw ng magandang aral.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 175, ang kanta. Lahat ay nakatingin kay Tu Fu. Kahit na napaatras siya sa huling pagtatangka ng tambol sa digmaan, walang sino man ang magmumura sa kanya. Ang kakayahang maglabas ng basag na ingay mula sa ika-6 na drum ay isang mahusay na pagganap. Ang mga tao sa Holy Courtyard ng Zuyu ay nakatingin kay Badaw na may malamig na ngiti sa kanilang mga mukha. Nais nilang makita kung paano ang lalaki, na nakasuot ng tansong maskara, ay dapat makipagkompetensya kay Tu Fu. Sa sandaling iyon, lumipat si Badaw sa harap ng isang tambol ng digmaan. Mukha siyang kalmado at mystical. Isang hindi kapanipaniwalang enerhiya ng talam ang bumangon mula sa kanyang katawan. Ang mga tao ay natulala. Kagad pagkatapos, nakita na lamang nila ang paggalaw ng kamao ni Badaw patungo sa unang tambol ng digmaan. Boom! Isang malinaw na tunog ang kumalat sa hangin. Gayunpaman, hindi ito mukhang brutal at ang war drum ay nagmistulang isang bean-curd na nahati ng talam. Kagad pagkatapos, hinampes niya ang pangalawa, pagkatapos ay ang pangatlo at ang pang-apat. Madali niyang nagawang matalo ang mga ito. Sa simula, ginawa na ito ni Badaw sa isang hininga. Dumiretso siya patungo sa panglima, bahagyang itinaas ang kanyang kamay at pagkatapos ay pinutol ito sa dalawang magkaibang bahagi na lumipad palayo. Gaya ng dati, relaxed at detached ang itsura niya. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang Badaw ay mukhang isang talim na pumuputol sa anumang bagay, bago pa man makarating sa ika-6 na tambol. Tatsa. Mukhang isang nakakatakot na talim, pinutol ni Badaw ang ika-6 na tambol ng digmaan. Gaya ng dati, mukhang madali para sa kanya ang pagbuga ng beat at tila nasira niya ang 6 na drum sa isang likidong paggalaw, nang hindi humihinga. Sa sandaling iyon, huminto si Badaw. Hindi siya gumalaw patungo sa ika-7 war drum at hindi na mukhang interesado. Kalmado siyang tumalikod at naglakad pabalik sa mga tao ng Celestial Academy. Ang isang basura ay nangangahas na kumilos ng mayabang. Walang pakialam na sabi ni Badaw. Lahat ay namangha. Ang lalaking iyon ay nakakagulat na nang ahas na tawagin si Tu Fu na isang basura. Gayunpaman kung ikukumpara kay Badaw, si Tu Fu ay talagang mahina. Hinatak ni Tu Fu ang isang mahabang mukha at ang kulay ay natuyo mula sa kanyang mga pisngi. Noong nakaraan, siya ay tinuturing na isang henyo sa loob ng Yunhai Sect. Noon ay tinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang kamanghamanghang cultivator. Sa Holy Courtyard ng Zuyu, siya ay tinuturing na isang mahalagang estudyante ngunit sa sandaling iyon, siya ay pinapahiya at walang paraan upang pabulaanan si Badaw. Kinailangan niya ang kanyang pinakamataas na lakas upang makagawa ng isang crack sa ika-6 na drum ng digmaan ngunit madaling nagawa ni Badaw na matalo ito habang hinati niya ito sa dalawa. Napakalaki ng pagkakaiba nilang dalawa. Hindi masama, sabi ni Duan Wuya habang nakangiti. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Mayroon bang mas malalakas doon? Ang mga tao sa karamihan ay nagtitinginan sa isa't isa dahil sa dismaya. Pagkatapos noon, marami pang iba ang tumayo upang subukan ang kanilang lakas. Sinubukan nilang lahat ngunit sa huli, nabigo silang lahat, hindi man lang naabot ang ika-6 na tambol ng digmaan. Tingho, isa ka sa pinakamalakas dito, bakit hindi ka pumunta at sirain ang kanilang karangalan? Sa sandaling iyon, sa gilid ng Holy Courtyard ng Zuyu, sinabi ni Tu Fu habang nakatingin kay Ling Ho Hishan. Si Ling Ho Hishan ay dating disipulo ng Yunhai Sect kaya nagkaroon sila ng magandang relasyon ni Tu Fu. Bahagyang umiling si Ling Ho Hishan at tumingin sa mga tao sa kabilang panig. Ang lalaking iyon na nakaputing damit, ang pangalan niya ay Wen Aozu. Pangatlo siya sa Celestial Academy. Siya ay maingat at ang kanyang lakas ay hindi maarap. Hindi ko akalain na dadating din siya kaya ngayon hindi ako lubos na sigurado na mananalo ako. Ang mga salita ni Ling Ho Hishan ay natigilan kay Tu Fu. Kagad pagkatapos, naglakad siya patungo kay Wen Aozu, na kasing ganda ng babae at nakita niyang nakatingin din sa kanya ang dalawang misteryosong mata na ito. Mukha silang nakasisilaw na diamante. Hindi na sila ng ahas na tingin ni Fu. Sa mga dumating sa larangan ng digmaan, ang pinakamalakas na estudyante ng Holy Courtyard ng Zuyu ay si Ling Ho Hishan. Kung kikilos si Ling Ho Hishan, hindi maiwasang masangkot si Wen Aozu at kung matalo si Ling Ho Hishan, mawawalan ng mukha ang Holy Courtyard ng Zuyu. Sa makatuwid, si Ling Ho Hishan ay hindi lubos na nakatitiyak sa resulta ng isang potensyal na paghaharap at ginustong huwag makisali. Tutulong ako na maibalik ang ating prestihiyo, sabi ng isang tao sa gilid ng Holy Courtyard of Zuyu. Ang binatang iyon ay si Yu Tianchen. Tumayo si Yu Tianchen, tumingin kina Duan Wuya at Duan Xingye at sinabing, "Kamahalan, maliwanag na ako ang dapat magprotekta sa prinsesa. Walang sino man ang maaaring magpanggap na mas nababagay kaysa sa akin," sabi ni Yu Tianchen sa sobrang mayabang na tono. Nakikita ng lahat na naniniwala si Yu Tianchen sa loika ng kanyang mga salita. Si Yu Tianchen ay miyembro ng Yu Clan at mayroon siyang napakataas na katayuan sa lipunan. Bukod pa rito, napakalakas din niya, naabot na niya ang ika-7 layer ng Lin Chi at nagtataglay ng nakakatakot na espiritu na makakapantay. Maraming mga tao, na mas malakas kaysa sa kanya, ay hindi nang ahas na guluhin siya habang ang mga mas mahina sa kanya ay nandyan lamang para mabuli. Ibinaba ni Duan Xingye ang kanyang ulo nang walang sinasabi habang si Duan Wuya ay bahagyang ngumiti at sinabi, "Bueno, tingnan natin kung gaano karaming mga tambol ng digmaan ang kaya mong hawakan, kapatid." Bahagyang tumango si Yu Tianchen ngunit hindi lumakad patungo sa drums. Sa halip, tumingin siya sa mga mag-aaral ng Celestial Academy, partikular sa direksyon ni Lin Feng at sinabi, "Upang makipagrelasyon sa isang prinsesa, hindi mahalaga kung ikaw ay isang cultivation genius o kung ikaw ay ipinanganak mula sa isang maharlika.
Pamilya, kailangan mong tumayo sa ganap na tuktok. Ang mga may mababang katayuan sa lipunan at sobrang lakas ay walang kabuluhan. Kapag iniisip nilang may pagkakataon silang makuha ang puso ng prinsesa, ito na talaga ang pinaka-nakakatawang bagay sa mundo. Ang mga uri ng tao ay maaaring patuloy na mangarap. Nang matapos siya, naglakad siya patungo sa drums. Ang karamihan ay nakatingin kay Lin Feng na may kakaibang tingin. Kahit na walang binanggit na pangalan si Yu Tianchen, malinaw na pinag-uusapan niya si Lin Feng. Sinusubukan ni Lin Feng na makipagrelasyon sa prinsesa. Sa sandaling iyon, natulala si Lin Feng. Medyo malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Si Lin Feng ay may labis na lakas at interesado sa prinsesa. Sa sandaling iyon, sinabi ni Yu Tianchen. Ngayon, gusto kong kumanta ng isang kanta para sa prinsesa. Nang matapos siyang magsalita, kumalat sa hangin ang malalim at mababang boses ni Tian Yuchen. Mga lalaki at opisyal ng malawak at walang hangganang zuyu, paluan ng mga tambol at patunugan ng mga gang. Boom! Isang pagsabog ang sumunod sa kanta ni Yu Tianchen bilang ang unang war drum beat. Mga Panginoon at maharlika na nakasuot ng baluti at nagbibigay inspirasyong mga ambisyon. Boom! Sa isang putok na pagsabog ay nawasak niya ang dalawang drum ng digmaan. Isang lalaking mainitin ang dugo na napapalibutan ng mga lawa at bundok. Malalim ang boses ni Yu Tianchen. Ang enerhiyang inilalabas niya ay tumugma sa pakiramdamang mainit na pag-uugali. Nagpatuloy siya sa pagsuntok sa mga sumunod na drum. Ang ika-4 at ika-5 tambol ng digmaan ay sumabog sa mga piraso. Hindi lamang ito ang unang hininga ni Yu Tianchen ngunit mayroon pa rin siyang maraming hangin sa kanyang mga baga. Paggamit ng 1,000 heroic merito. Nagpatuloy si Yu Tianchen sa paglalakad. Tila ang kanyang buong katawan ay sumasalungat sa mga batas ng espasyo at oras at na ang kanyang lakas ay maaaring lipulin ng lahat sa kanyang landas. Isang hindi kapani-paniwalang malakas na tunog ng pagsabog ang kumalat sa kapaligiran at sumabog ang ika-6 na drum ng digmaan. Sa sandaling iyon, si Yu Tianchen ay nakatatak sa lupa na parang baliw na tao. Ang dilaw na maputik na lupa ay tila lumikha ng isang kakilakilabot na alon ng lupa habang ito ay umaalon palayo sa kanyang paa. Bumagsak ang kamao ni Yu Tianchen sa ika-7 drum ng digmaan. Para lamang tanggapin muli bilang isang bayani ng isang magandang babae. Patuloy ni Yu Tianchen sa kanyang malalim na boses sa pagkanta. Sa wakas, naubusan na siya ng hangin mula sa kanyang unang hininga. Isang kaluskos na tunog ang lumabas sa kapaligiran habang ang ika-7 war drum ay nabasag sa 5 piraso. Mga Panginoon at maharlika na nakasuot ng baluti at nagbibigay inspirasyong mga ambisyon. Isang lalaking mainitin ang dugo na napapalibutan ng mga lawa at bundok. Ang mga tao sa karamihan ay nakikinig sa mga salitang ito habang nakatingin sa gwapong binata. Kumakabog ang kanilang mga puso at tila nag-alab ang dugo sa kanilang mga ugat sa hilig sa labanan. Lalong naging masigasig at nasa sabik ang mga opisyal at sundalo. Bawat isa sa kanila ay may excitement sa kanilang mga mata na para bang nakikita nila ang kanilang sarili bilang ang lalaki mula sa kanta. Sige, ang lahat ng mga tao ng Holy Courtyard ay sumusuporta kay Yu Tianchen. Sa kanyang upuan, bahagyang nakangiti rin si Duan Tianlang at sinabi, karapat-dapat si Yu Tianchen na maging miyembro ng Yu Clan. Ang kanyang puso ay puno ng mga dakilang hangarin. Umaasa sa isang paghinga, nagawa niyang umawit at kasabay nito ang pagpalo ng 7 tambol. Pambihira ang mga ganyang tao. Siya ay magiging isang perpektong kapareha para sa prinsesa. Isang hininga lang ang kinailangan niya para kantahin ang kanyang kanta at magpatugtog ng 7 tambol ng digmaan. Si Yu Tianchen ay hindi huminto kahit isang sandali, siya ay kumakanta ng buong puso habang inaatake niya ang mga drum ng digmaan. Nangangailangan ito ng mas maraming enerhiya kaysa sa pag-atake lamang. Tutal, isang hininga lang ang naramdaman niya. Tumingon si Yu Tianchen at bahagyang tumango kay Duan Tianlang. Kaagad pagkatapos, naglakad siya patungo kay Duan Xinye at mainit na ngumiti sa kanya. Tumiti din si Duan Xinye bilang tugon habang nanatiling tahimik gaya ng dati. Hindi masama. Sabi ni Duan Wuya habang nakangiti at tumatango. Hindi ko akalain na si Brother Yu ay kasing talino niya sa pagiging malikhain. Talagang napakabihirang iyan. Ako ay walang sinuman, kamahalin, binibiro mo ako. Sabi ni Yu Tianchen na may pagmamalaki ng ngiti sa kanyang mukha. Agad siyang tumingin kay Lin Feng. Sa kanyang mga mata, marahil si Lin Feng ay naging isang potensyal na karibal. Upang mas tumpak, hindi ka kahit sino, ikaw ay mas mababa, ikaw ay isang piraso ng tae. Sabi ng isang malakas na boses na may malamig at walang pakialam na tono. Ang mga tao ay namangha, isang piraso ng tae. Pagkatapos ay lumingon ang lahat sa taong nagsasalita, si Lin Feng talaga. Ang lalaking iyon, napakamatapang. Naisip ng karamihan. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, pinaikit ni Yu Tianchen ang kanyang mga mata at malamig na tumingin kay Lin Feng. Malamig siyang ngumiti at sinabi, sige, kung ako ay isang kalokohan, gusto mo bang subukan? Iyon talaga ang pinaplano ko, sabi ni Lin Feng habang nakangiti ng walang pakialam. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, maraming tao ang mas malakas kaysa sa kanya ngunit si Lin Feng ay malamang na isa sa mga pinaka malikhaing tao. Tumayo si Lin Feng at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan patungo sa drums. Nakarating siya sa harap ng war drums. Ang mga tao ay natulala. Seryoso si Lin Feng sa pagsisikap na matalo ang 7 drum. Naiinip na ang karamihan. Gusto nilang makita kung gaano kalakas at galing si Lin Feng. Gayunpaman, ang pagiging mas malakas kaysa kay Yu Tianchen ay hindi masyadong malamang. Sina Duan Wuya at Duan Xinye ay naiinip na nakatingin kay Lin Feng na nagtataka kung ano ang kanyang plano. Gusto kong makita kung kaya mong magpatugtog ng 7 drum habang kumakanta.
Sabi ni Yu Tianchen habang malamig na nakangiti. Panay ang titig niya kay Lin Feng. Imposibleng matalo siya ni Lin Feng, mapapahiya lang siya. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Isang magandang himig ang biglang lumabas sa kanyang bibig. Nagulat ang mga tao nang magsimulang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso sa pananabik.